Magandang araw sa inyo lahat. Magandang araw, Ginong Romero. Ako si Mary Grace Angeli B. Modesto mula sa Pangkat Kakao. Ang nobelang No Limitang Hiri ay maraming misteryo sapagkat maraming mensahe ang nakapaloob rito. Ngayon ay tatalakayin at tutuklasin natin ang pangyayari sa Kabanata 33 na may pinamagatang Malayang Pagkukuro. Bakit nga ba tinawag na Malayang Pagkukuro ang kabanatang ito? Sa kabanatang ito ay naglalarawan ng kalayaan sa pag-iisip at pananaw ng mga tauhan sa kabanata. Sina Elias at Ibarra ay parehong may malayang kaisipan na kung saan ay walang sino mang maaaring magdikta sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin, sabihin at isipin. Ang pamagat na ito ay nagpapahayag ng halaga ng kalayaan sa pag-iisip at pagiging bukas sa iba't ibang mga pananaw. Ang mga pangunahing tauhan sa kabanatang ito ay si Crisostomo Ibarra at si Elias. Si Crisostomo ang umuwi sa kanyang bahay upang magpalit ng kasuotan at binalaan ni Elias. Si Elias ang taong nais makausap si Ibarra at binalaan si Ibarra. Ang tagpuan ay naganap sa bahay ni Crisostomo Ibarra. Narito ang mga mahihirap na salita na inyong mahahanap sa kabanatang ito, ang mga talasalitaan. Pinag-uusig, pinaghahanap o hinahanap, kinikilingan, kinakampihan, tinugaygayan, sinubaybayan o binabantayan, isusuplong, isusumbong, gurlis, peklat mula sa pagkakahiwa, nakalap, nakuha o nalaman, at namanhik o naligaw. Katatapos lamang magpalit ng damit ni Ibarra nang pinuntahan siya ng kanyang utusan at sinabi may bisita siya na taga-bukid. Nagulat si Ibarra ng bisita na iyon ay si Elias. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Elias at sinabi ang kanyang sadya. Sabi niya ang kanyang sadya ay humingi ng pabor na kung sakali man na may mag-usig na mga makapangyarihan sa nangyaring hiwaga ay wag daw babanggitin ang kanyang naibulong sa simbahan. Ibig sabihin ayaw na Elias na madamay pa kung sakali mang may investigasyon na mangyari. Ngunit pinapakita ni Elias na may malasakit siya kay Ibarra. Sumagot si Ibarra. Ang sabi niya kay Elias ay huwag siya mag-alala dahil hindi niya ito isusumbong o ipapahuli kahit na alam niyang pinaghahanap ito ng batas. Patuloy si Elias sa kanyang pakay. Sinabi ni Elias na may kaaway si Ibarra sa itaas man o sa ibaba dahil sa mga mabubuting balak nito. Tinanong ni Ibarra si Elias kung sino-sino nga bang mga kaaway nito. Ang sagot ni Elias ay may isa siyang kilala ngunit ito'y namatay na. Ito ay ang taong madilaw. Nalaman ni Elias na ang taong madilaw ay may masamang balak kay Ibarra. Palihim na nalaman at sinubaybayan ni Elias ang taong madilaw at nakalap ang mga impormasyon dito kasama na rin ang koneksyon nito kay Nol Juan. At nalaman nito na kahit hindi pa siyang bayaran ng malaking halaga ay okay lang sa kanya. Nadismaya si Ibarra sa pagkamatay ng taong madilaw dahil kung buhay pa sana ito ay marami pa sana itong maibubunyag na lihim. Ngunit tumutol dito si Elias. Ayon sa kanya, ang katarungan ay bulag at sakali mang mabuhay ang taong madilaw ay mapapawalang salang ito dahil sa bulag ang hukuman. At sa kamatayan, ang Diyos na raw ang humatol sa kanya, ang makapangyarihang hukuman. Sinabi ni Elias, ito ay nagpapakita ng kanyang tunay na karakter at paniniwala sa buhay. Dahil dito, nagkaroon ng interes si Ibarra sa paraan ng pag-iisip ni Elias na kung saan ito'y naiiba sa ordinaryong mamamayan. Dahil dito ay sindikat ni Ibarra na malaman ng tunay na karakter o pagkatao ni Elias at tinanong kung sino nga ba siya o kung nakapag-aral na ba siya. Ngunit lahat ng mga tanong na ito ay iniwasan ni Elias at nagpatuloy sa kanyang sinasabi. Alam ni Elias na marami pang mga taong gustong kumausap kay Ibarra kaya nagpaalam na ito. Pero nangako siyang anumang oras na kailangan siya ay babalik siya sapagkat mayroon pa siyang tinatanaw na utang na loob kay Ibarra. Sa kabuuan ng kabanata na ito ay nagpapakita ng halagang pangkatauhan tulad ng malayang kaisipan, pagtutulungan, pagkakaroon ng integridad sa kabila ng hamon at pagsubok. Aral o mensahe na makukuha natin sa kabanatang ito ay una, sa kabanatang ito ipinakita ang kahalagahan ng malayang kaisipan at pagiging handa sa pagharap ng posibleng pagkakamali o kawalan ng tiwala. Nabanggit din ang kakulangan ng hustisya sa lipunan at ang pangarap na maayos na pamamahalan na magdadala ng tunay na katarungan. Pangalawa, ipinakita ang halaga ng pagtutulungan at pagkakaibigan, kung saan si Elias ay nagpapakita ng tapat na paglilingkod at pagtulong kay Ibarra para sa hustisya at kalayaan ng kanilang bayan. Kahit may mga pagdududa, nanatili si Elias na tapat at handang maglingkod sa kanyang kaibigan.